Hey everybody, it's Patrick Ramos and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Padami na ng padami ang mga prospects na nagpasa ng application sa draft. Kahit paano ay nakikita na natin ang mga quality prospects na makukuha sa first round hanggang second round. Tinanggal na namin dito sa list ang mga prospects na nag-resign na overseas. Ngunit sinama pa din namin ang mga prospects na malaki ang chance sumali na this draft. Pero bago natin simulan ang ating top 60, ay papakita po muna namin ang mga muntik na nakapasok sa ating list. Sa rank 60 ay yung 6 feet point guard na si Patrick Ramos. Decent naman ang naging final season ni Patrick para sa JRU. Kung saan mas naipamalas niya ang kanyang reliable scoring at playmaking para sa isang tall point guard. Pero mas naging efficient ang scoring niya ngayon sa NPBL para sa team ng Muntinlupa na posibleng dahilan para mapick siya kahit sa third round. Sa rank 59 ay ang 6 foot 3 small forward na si Daniel Malyari. Sa rank 58 ay ang 6 foot 4 small forward na si Eli Ramos. Sa rank 57 na yung 6 foot shooting guard na si Mix Pangilinan. Sa rank 56 ay yung 6 foot 7 center na si Mario Barasi. Sa rank 55 ay yung 6 foot 4 small forward na si Chase Lane. Sa rank 54 ay yung 6 foot 5 center na si Samuel Peralta. Sa rank 53 ay yung 6 foot 4 small forward na si Ish Cutler. Sa rank 52 ay ang 6'3" power forward na si Jopet Soriano. Sa rank 51 ay ang 6'4" power forward na si Arvin Gamboa. Sa rank 50 ay ang 6'3" small forward na si Kyle Tolentino. Patuloy pa din ang mga high scoring at rebounding games ni Kyle this season sa MPBL. Para sa team ng South Cotabato, unti-unti ay naipapakita na niya na isa siya sa best pure shooter sa klase ito. Sa rank 49 ay 6'3" small forward na si John Calisay. Sa rank 48 ay ang 5'8" point guard na si AJ Royo. Sa rank 47 ay ang 6'1" shooting guard na si Joshua Yero. Sa rank 46 ay ang 5'11" point guard na si Roy Salporque. Sa rank 45 ay ang 6'9" center na si Ladislav Alam. Sa rank 44 ay 6'4" power forward na si JM Bravo. Sa rank 43 ay 6'4" small forward na si Kobe Monje. Maganda ang naipakita ni Kobe sa kanyang final season sa Letran gamit ang kanyang athleticism. Pero steadily ay nagiging consistent siya sa MPBL para sa team ng Valenzuela. Nag-improve na din ang kanyang outside shooting na dahilan para maging sure for third rounder siya next draft at baka nga second rounder pa. Sa rank 42 ay 6'3" small forward na si Jack Rusdamont. Sa rank 41 ay 6'3" shooting guard na si Patrick Yu. Sa rank 40 ay 6'5" power forward na si RJ Minerva. Malaki na talaga ang in-improve ng inside game ni RJ dahil sa Quezon ang may pinakamalalim at batang big man rotation sa buong MPBL. Ay isa pa din siya sa pinaka-efficient dito. Kahit di na ako magugulat kung biglang ma-pick siya sa late second round this draft, lalo na sa mga teams na naghahanap ng solid role player. Sa rank 39 ay 6'4" small forward na si Ethan Galang. Sa rank 38 ay 6'6" center na si Paul Turco. Sa rank 36 ay ang 6'5" power forward na si Rodel Gravera. Sa rank 36 ay ang 6'7" center na si Dave Ando. Sa rank 35 ay 6'5" power forward na si Mark Sanco. Ilang season din naging consistent stretch for na si SBC Sanco, pero ngayon ay dala-dala pa din niya ito sa MPBL para sa team ng Zamboanga. Magpatuloy lang ang kanyang reliable outside shooting at rebounding ay posibleng kahit sa second round ay makuha na siya. Sa rank 34 ay ang 6'3" small forward na si Nat Coseo. Sa rank 33 ay 6 foot shooting guard na si King Gortiza.
Sa rank 32 ay yung 6'5" center na si James Una. Isa talaga si James sa MPBL na maaasahan sa dirty work kahit walang bola o play na binibigay sa kanya. Halos every season naman ay maraming PBA teams ang naghahanap ng mga role player na reliable, hustle, interior defender at rebounder. Matulungan lang niya ang Zamboanga lumalim sa playoffs. Gamit ang kanyang defense at rebounding ay posible din na makuha siya sa second round ng next draft. Sa rank 30 ng 6'6" center na si JL Capulong. Sa rank 30 ay 6' point guard na si Joem Sabandal. Naging solid backup din ni Jerome si Joem ng ilang season sa UAAP. Nadala niya yan ngayon sa MPBL bilang backup ni Wamar para sa contender na San Juan. Mas maging consistent lang siya at matulungan umabot sa finals itong San Juan ay posible na makuha siya sa second round ng upcoming draft. Sa rank 29 na yung 6'1" shooting guard na si Gerard Wilson. Sa rank 28 ay 5'11" point guard na si Robin Naibe. Sa rank 27 ay 6' shooting guard na si Jodel Puentes. Patuloy ang pagtaas ng draft stock ni Jodel dahil sa pagkakakampiyon sa PSL at pagkakakuha ng finals MVP dito. Isa na din siya sa best shooter at pinaka PBA ready sa list na to. Na-maintain niya ang kanyang stock dahil sa pagpasok ng Quezon sa last MPBL finals. Sa rank 26 ay 6' point guard na si Gab Gomez. Sa rank 25 ay 5'11" point guard na si Lian Ramiro. Sa rank 24 ay 6' shooting guard na si Sean Kitebis. Sa rank 23 ay 6'1" shooting guard na si Deo Cuahaw. Alam naman natin na hindi nabigyan ng decent playing time si Deo sa mga time niya sa UST at Lasal. Pero sa last NCAA season ay naipakita niya ang kanyang reliable outside shooting dahil sa ilang high scoring games. Malaki ang chance na maging si Deo ang best pure shooter sa klase to. Sa rank 22 ay 6'4" power forward na si Donny Chea. Sa rank 21 ay 6' point guard na si Joshua David. Naging isa sa key guards ng Lasal si David nang makuha ng Green Archers ang kampyonato sa UAAP Season 86. Pero mas naging consistent ang kanyang two-way game sa kanyang final year sa Lasal. Kaya't magiging surefire second rounder na siya kung magtutuloy-tuloy ang improvement niya bilang main point guard ng Abra sa MPBL. Sa rank 20 ay 6'1" point guard na si Kobe Ordonio. Kahit sa brief stint lang niya sa mga preseason games ng CSB, ay naipakita ng elite high basketball IQ at high level two-way game si Kobe. Kaya tingin ko, dahil medyo unknown pa siya, currently ay posibleng isa siya sa pwedeng maging steal sa draft class na ito. Sa rank 19 ay 6' shooting guard na si Harvey Pagsanan. Sa rank 18 ay 6'1" shooting guard na si CJ Austria. Isa si CJ sa mga naging reliable wing contributor ng Lasal sa kanilang mga kampyonato sa UAAP at PBA D-League. Patuloy niya nagagawa yan ngayon sa MPBL para sa powerhouse team na Abra. Sa rank 17 ay 6'3" small forward na si Joaquin Manuel. Sa rank 16 ay ang 6'5" power forward na si Isan Dagon. Kung sa last draft na sumali si Ace ay pwedeng nakuha na ito sa second round. Pero kung ipagpapatuloy lang niya ang kanyang mga double-double games at pagiging isa sa best inside operator sa Quezon, kahit sa lalim ng big man rotation nito, ay talagang tataas pa ang stock niya lalo na kung magkakampiyon na ang Quezon this MPBL season. Sa rank 15 ay ang 6'5" power forward na si Vince Maguhos. Sa rank 14 ay 6'4" power forward na si Christian Manaytay. Sa rank 13 ay 6'1" shooting guard na si Cassius Small Martin, na ipakita na ni Martin sa The Asian Tournament na isa siya sa best scorer sa class na ito. Pero kung maglalaro pa siya sa Abra at magagawa din niya yan sa MPBL para sa star-studded team na Abra, ay pwedeng maging first rounder siya sa upcoming draft. Sa rank 12 ay 6'5" power forward na si Yukin Andrada. Sa rank 11 ay ang 5'10" point guard na si LJ Gonzalez. Talagang solid ang naging final season ni LJ sa FEU dahil sa pagkakakuha niya ng Mythical 5. Pero mas tumaas ang stock niya dahil sa pagkaka-champion niya sa PSL bilang main point guard. Posible nang makuha siya sa first round kung magkakampiyon na this MPBL season ng Quezon. Sa rank 10 ay 6'7" center na si Raven Gonzalez. Kahit sa lalim ng big man rotation ng Lasal, ay naging isa sa mga reliable inside presence siya sa pagkakakuha ng kampyonato ng Green Archers sa PBA D-League at UAAP. Consistent pa din ang inside game niya ngayon para sa MPBL contender na Abra. Sa rank 9 ay 6'4" small forward na si Chris Kun. Isa na si Chris sa mga pinaka naging productive para sa Ateneo last season kahit sa mababang field goal percentage.
nung last championship season natin ay off the bench ay naging malaking factor si Kun gamit ang kanyang shot, creating at playmaking. Kahit nag-struggle ang Blue Eagles sa kanyang final year bilang go-to guy ay pwedeng mapick pa din siya sa first round. Sa rank 8 ay 6'6" small forward na si DJ Fener. Bago maglaro sa Jones Cup si DJ ay medyo unknown pa siya sa mga scouts at Philippine basketball fans. Pero dahil sa paglalaro niya sa SGA ay naipakita niya ang kanyang elite two-way game at superb athleticism. Kaya't dahil sasali na si DJ sa Nextra, for sure ay first rounder na ito dahil na din sa dami ng kanyang experience mag-import sa mga international leagues lalo na sa Europe. Sa rank 7 ay 6'6" power forward na si Will Gozum. Kaagaling lang ni Will sa ACL injury. Pero kahit sa limited playing time na binibigay sa kanya ng Quezon ay naging super productive na agad siya. Kaya't kung magtutuloy-tuloy ang pag-angat ng Quezon at matulungan niya ito magkampiyon this MPBL season, most likely ay maging top 5 pick pa din siya. Sa rank 6 ay 5'11" point guard na si Clint Escamis. May 1 season pang natitira si Clint sa Mapua, pero kung sasali na siya this draft, ay talagang posibleng makuha siya kahit sa top 5. Kahit mukhang malalim sa point guard ang class na ito, for sure ay madaming franchise ang mag-interest kunin ng NCAA MVP na kaya magdala ng team sa kampyonato. Sa rank 5 ay 6'9" center na si Gio Chu. Sa Ateneo pa lang ay naipakita na ni Gio ang kanyang high basketball IQ at kakayahan maka-adapt sa sistema ni Coach Tab. Pero nang dahil sa mga imports ay limited lang ang naging exposure niya. Mas naasa din ang kanyang inside game at interior defense sa Japan B-League. Pero ngayon sa MPBL para sa Abra ay talagang sinosolidify na niya ang pagiging first rounder sa next draft. Sa rank 4 ay 6' point guard na si Juan Gomez Deliano. Sa UAAP pa lang ay kilala na bilang isang elite point guard si Juan dahil sa kanyang superb shot creating skills at athleticism. Nadala niya sa PBA D-League dahil sa pagkakakuha ng MVP dito. Mas lalo pang nahasa ang overall skills ni Juan sa mga overseas experience niya sa Japan B-League at KBL. Kaya't kung sasali na siya this draft ay posibleng siya maging best point guard sa class na ito. Sa rank 3 ay 6' point guard na si Jason Brakeman. Si Jason sa mga highly touted prospects na matagal nang inaabangan pumasok sa PBA. Kahit ngayon na nag-declare na siya, ay posibleng mapick pa din siya sa top 5 kahit medyo may edad na siya. Tingin ko ay magagamit pa ang prime ng elite playmaking skills niya ng at least 5 years sa PBA. Sa rank 2 ay 6'10" center na si CJ Lane. Ilang buwan ng todong paghahanda si CJ sa paglalaro sa mga mini tournament sa US. Pero ngayon na naglalaro na siya sa MPBL, kung talagang madodominate niya ito, ay magiging surefire top 4 pick siya this draft. At ang best prospect natin na yung 6'2" small forward na si Terdy Ravena. Halos half a decade na simula ng inabangan ng mga scouts sumali na si Terdy sa draft. Pero dahil sa paglalaro sa Japan B-League ay naudlot ito. Last naglaro si Terdy sa Dubai team ng 1-year contract para sa EuroLeague. Kaya kung mag-decide na siya sumali this draft ay posibleng ma-pick siya first overall dahil bukod sa PBA ready na siya ay sobrang laki na ng kanyang international experience. Inaabangan pa po natin ng mga field foreigners na biglang magbago ang isip at sumali na upang lalong lumalim naman itong draft na patuloy pang bumababaw. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.